Sound. Alright, so liwaton ko lang ako nitro, wala lang naka-on amon mic. So once again, good morning sa aton nga tanan. And for those nga naga-follow sa amon online, we are so thankful gid sa Ginoo. And we are praying gid no nga ang pulong sang Ginoo sa gihapon maging blessing gid sa inyo. And makahatag naman sa gihapon sa aton sang reminders. And of course, kalipay nga makadayaw kita sa Ginoo. Alright? So, before kita padayon or sa aton nga pagpadayon, magabasa lang ako diri sa pulong sang Ginoo. Hambal diri sa Psalm 103. It says here, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who pardon all your iniquities, who heal all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies you with years of good things, so that your youth is renewed like an eagle. The Lord performed righteous deed and judgment for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness." Mag-pray kita anay before kita magpadayon. Let's pray. Ginoo, salamat gid sa sininga aga nga sa gihapon ikaw naghatag sa amon sang katiguyonan Ginoo nga makapadayon sa pag-alagad sa imo and even Ginoo sa pagadayaw sa imo. And we just pray nga sa sininga aga padayon ka nga mag-field sa amon nga tay pusoon Ginoo sang kalipay as we welcome man sa gihapon ang imong presensya or sa pag-enjoy Ginoo sa imong presensya and even Lord sa pagapamati man sa imong pulong karon. Salamat kami Ginoo sa mga kauturan namon nga padayon Ginoo nga nagaupod sa amon in spite Ginoo sang ini nga klase nga setting sa pag-worship. And we just pray Lord in wherever they are sa gihapon ang reminders sa imong pulong and encouragement Ginoo pinaagi sa imong alagad karon nga ikaw man maga-guide Ginoo, ikaw man magabulig gabay pa Ginoo ini Ginoo hatag naman sang kabaskog inibin Ginoo maga-feed sa ila man spiritually. And amon nga prayer nga tagaan mo sila sang focus and sa gihapon ikaw ang amon nga mahatagan Ginoo sang glory. And we just pray Lord sa amon man nga mga viewers abroad man. We just pray nga sa gihapon ikaw maga-comfort sa ila sa imong pulong Ginoo and bless man Ginoo ang ginapang obra man nila and ikaw man sa gihapon ang maga-protect man sa ila. And we thank you Lord for your word Ginoo nga nag-remind sa amon that indeed you are a compassionate God Ginoo and you are a God Ginoo who does good thing. And we just pray Ginoo that buligan mo kami sa sining aga Ginoo nga ma-appreciate gid ang ina Ginoo nga imong ginobra. So sa pagpadayon namon Ginoo, ikaw gid ang mag-bless sa amon. In amon nga prayer in the mighty name of Jesus. Amen. So madamo gid salamat no and once again, good morning gid. And sininga time ihatag naton kay Pastor Altes. Okay, mayong aga sa tanan. Antes kita magkatlo sa aton pagpangamuyo, magabasa ko di anay sang dinalan sang kasulatan sa Matthew chapter 11. "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." God add more blessings to His word. Shall we pray? Ginoo, dalaygon ikaw sa bago nga adlaw, bago nga kagayonan, opportunity nga gimong ginhatag sa amon. Salamat sa bagong nga kabuhi, Ginoo nga imo naman ginpahayag sa tagsa sa amon. Salamat Ginoo sa imo nga pagtuytoy, paghatag Ginoo sing
imo bugay kag grasya nga amo na Ginoo nagasustain sa amon sa adlaw nga tanan. Ginoo sini nga aga nagatugyan kami sa imo sa amon pagsimba sa pagtuon sang imo mga pulong halin Ginoo sa imo Biblia nga amo ni ang source of our life, Lord. Itugyan ko nga ikaw gid pakighambal sa amon. Kaga paagi sini magalig-on kami sa amon nga pagtuo labi kag labaw sa amon nga relasyon dira sa imo Ginoo. Nakita nimo ang amon sitwasyon nga asa subong nagataas, Lord, ang mga victims, Lord, or hit by this virus. Kapangamuyo kami nga ikaw gid maghatag sing kaligunan sa bawat panimalay nga may mga mahal sa kabuhi nga natapnan sang virus nga ni. O Ginoo, kung lantawon lang ginamon ang balita ug ma-focus lang kami dira, Ginoo ini maghatag sa amon sing pagkaluya. Ayhan sometimes questions, Ginoo. But then ikaw nga Dios sovereignty kay balo ikaw sinitanan. Wala iniya Ginoo malayo sa imo kundi ikaw na usyan mo initanan Ginoo. Ginasalig ko sa imo Amay kag bisan pa pangamuyo kami nga ikaw gid ang magpakigupod sa amon sa makatilingala nga pamaagi. Hangkata kami, tagay kami sing right focus and right attention as we come to study, to meditate your word. Because your word is full of grace and truth. Lord, tuguti nga ang balaan nga Espiritu, siya ang magaministeryo sa amon sa sini nga aga. Bisan pa man sa amon mga kauturan nga may subong nagalantaw sa amon, our viewers, right there, Lord, sa ilang mga balay, ikaw Ginoo pagpakighambal man sa ila Ginoo. Salamat sa opportunity, bisan pa man sa pagpahinugot, Lord, sa amon nga internet connection, ikaw Ginoo bless ang sining ministry live streaming namon. Padayon ka sa paghimuno sa mga kinanglanon sa imong mga kaungaan. Even, Lord, sa adlaw-adlaw nga pagpangita, kabalo ikaw kung daw ano Ginoo ka pitos kag kabudlay ang pagpangabuhi. Subong mga tao, Lord, na problemahan kagayahan tama kalisod sa ila Ginoo. Pero the fact of the matter is that we have a God who knows everything. Kabay pa, Lord, nga ikaw gid padayon sa paghimuno kag paagi sang pagpahimuno sina makarealize ang mga tao nga still ikaw sa gihapon takos nga pagasimbahon kag pasalamatan. Tugin amon pungsod Pilipinas, amon presidente, ang mga officials, mga government officials, we are praying for them. Tagay sila sang kaalam, langit nun sa pagpamalakad sang insakto and expose those who are corrupt, Lord, sa government. And may the Lord Jesus Christ will be seen sa mga officials nga mga Kristohanon. Tugyan ko sa imo Amay. Lord, subong man nga aga, tugyan kami, Lord, bisan pa man sa mga nagakalatabo, subong sa mga kabuhi sang Kristohanon, subong Lord, tugyan namon ang family Suwal, ikaw Ginoo comfort sa gihapon sa ila. Ang family sa Bosido, ginatugyan namon sa imo Amay. Ikaw mag-extend sang comfort sa gihapon kag subong man nga adlaw karon sa hapon, Lord, ang idulong ang bangkay ni Nanay Lori dito sa sementeryo sa lulubngan niya. Kabay pa, Lord, nga tagaan mo sang mayong panahon karon sa hapon. Kag paagi sini Ginoo sa gihapon ang imong pulong masaysay kag mawalik. Tugyan akon ang mga Kristohanon, ang membro Ginoo sa Unidos Primitive Baptist Church, ang mga church goers, we are praying for them. Kag magapalig-on Ginoo sa amon. Kag kami padayon Ginoo nga magtinguha, nga may kalipay, nga mag-alagad sa imo sa pihak sang sitwasyon nga amon Ginoo ginaatubang nowadays. Help us, Lord, because truly you are the only God nga makahatag sing
kahilwayan, kag even Lord kalinong Ginoo paghidait sa bawat Kristohanon. Tugyan ko sa imo nga through this pandemic, Lord, there will be more souls to be saved. More souls Ginoo nga masugiran sang imo mga pulong sa kada sitwasyon nga ginagamit nimo. Ginupdan mo kami sa pagpadayon bisan pa subong man nagatugyan ko, Lord, sa kay Jinky. Ako magulang, Lord, dito sa Dubai, kung mag-extend sang healing sa iya, subong nga natapnan sa Ginoo sang COVID, inatugyan ko si Mamay. Even, Lord, we are praying for Anat's family, Pastor John Vic Anat, kag iya kabataan, iya asawa, kung mag-extend sang healing sa ila. We are praying, Lord, for the Bacomo family dito sa Guimaras, sa Berave family. I'm praying for your comfort sa ila, extend your comfort. Tugyan ko sa imamay. Diyan pa man, Lord, nagapadayon kami sa pagpangamuyo, Lord, sa among mga kauturan may maginibatyag sa lawas. Extend, Ginoo, sang healing sa ila. And Lord, we pray for the ministries, Ginoo, sige hapon ginasangon mo sa amon, subong may mga restrictions, Lord. Hopefully, Ginoo, magbalik sa normal ang tanan. Abot na makapadayon kami sa paghimo sang regular ng mga ministries, Ginoo. Lord, ginatugan ginaman ang tanan sa imo. Patawara kami sa amon mga sala. Make us worthy, Ginoo, as we come to study your word this morning. Bless your servant, bless your word, give power to your word. And those who are listening right now, pag mag-bless man sa ila, use your word to correct us, to reprove us, Lord, to exhort us, Ginoo, to instruct us. So we bring you all the glory and we commit everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright, so diretso kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa gihapon ang aton nga theme, naga-discuss kita libot sa gihapon dira sang aton tema nga norm. Maghambal ka gani norm sa dictionary kung imong taon, an authoritative standard. Principles that binding nga ang imo attitude kay character ma-shape and ma-change into that standard, set of standard, mga abyan. Right? So, sa aga, sa gihapon ang aton talupang dun ina, nahanungod sang aton nga tema, kung ano ba lang nga dapat sundon naton ang standard sa Diyos bilang mga Kristohanon. And as a Christians, the Bible should be the source of our moral standard, mga biyan. Kag nga abala, nga kinahanglanon gid niya, nga ang pulong sa bilang mga Kristohanon, amo na ang aton niyang source o tinubdan sang ginatawag nga moral standard. Now, kung tanaw ni mo subong mga abyan, ang kalibutan, ang morality is gradually nag-degrade ina. Kag kung imo lang taon bla daw hindi na, wala na sang distinction between right and wrong. Because everybody is doing it and then you are obliged to do it as well. Pero kay mo lang taon mga abyan, hindi na mo, kaya ang Ginoo ya, lain niya ang iyaya pamaagi. It might be insakto in the eyes of many, but in the eyes of God, based on sa iya pulong, sa iyang ginhambal, sa iya pulong, tama kasukwahi, tama kalayo, mga biyan. You know, why should the Bible be our source of moral standard? Our authoritative standard, mga biyan, sa imok sa akong kabuo, bilang mga Kristohanon. You know, kung tama nimo, sunod sa pulong sa Ginoo, ginambal sa pulong sa Ginoo, that man is created in God's image. And part of that image, whether we like it or not, part of that image makes man immoral being. Totoo na. Kagbangod sila, kung ato lang tawon, bilang mga tumuloo nga gin-create, bilang mga anak sang Diyos, nga gin-create sa iya imahin, amuna nga may ara kita sang being moral, may ara kita sang morality, a standard of morality which we are able to what? To choose what is right
and wrong, mga biyan. Ha? Moral agents, ikaw at ako, who make immoral choices to differentiate between right and wrong. And what's the basis? Ano ang basihan which we differentiate sang yatawag sang maayo kag hindi? Of course, ang aton knowledge of God's law. Ang imo ihibalo sang yatawag nga sang mando sang Dios, mga biyan. So amo na nga ang reason why as Christians nga ang pulong sa Ginoo amo ang source of our standard, of moral standard. Amo nang pinakarason. What's the reason? Number one, simplihan ta lang, because the Bible contains God's knowledge or God's revealed moral will. Medyo madalom-dalomin Ang reason nga ang rason nga ang kinanglanon nga ang pulong sa Dios amo ang standard, amo ang sulukdan kumbaga. Ang may authority authoritative standard sa imog sa akon pagkabuhi bilang Kristohanon kay nga pagusto na lang kung wala sang sulukdan, kung wala sang standard, pagusto na lang kita. That's why kung tanawon nimo sa government, ang law, there is certain things nga dapat nato sundon kag i-obey, mga biyan, because we know that the government is ordained by God. Mayara na, dapat sundon naton, sundon niwag nakon, or else you will be charged of what? Violating for such law. Di ba? Di pwedeng pagusto kita. May mga traffic rules and regulations dapat natin sundunin na. May ginapatupad nga bawal kag hindi bawal. May ara na. Simple nga bagay, mga biyan. Sometimes nga ang ginapainugutan sa Diyos because sometimes we tend to go beyond limits, our limits. That is why kung ang Ginoo imong lantawon, iya na ginahimo, may rules siya He is the one who sets the rules. Hindi kita. Dumduman nyo ang Genesis chapter 3, ang account na dira, the fall of man, when God gave a command to Adam and Eve. Di ba? Dumduman nyo na, Genesis chapter 3. Just quickly lang, tawag lang natin. For us to be refreshed and reminded that God, indeed, He sets rules. Tungkol kay kabaluang Ginoo, nga may mga limits kita. Chances are, sometimes we tend to go beyond our limits. And sometimes we abandon God's command. Yambal sa Ginoo sa kay Adam and Eve, niya, you shall eat every fruit in the midst of the garden. But, sila sa Ginoo, the fruit, every fruit in the garden you have to eat. Luwas lang sa isa ka fruit nga ara dira. The fruit of to know knowledge of good and evil. Galing lang sa tion nga ara sila sa Garden of Eden, ara didto man ang presensya sang presensya sang tempter. Satan in the form of snake. Naghaylo sa kay Eve, samtang si Eve din nagkatakat sa Garden of Eden, nakaabot siya sang prutas to nga ginbawal sang Dios. And it so happen nga ata dito, ara dito ya ang ang serpent. Kag in their conversation, sa dalayon niya nga pagpamati, na haylo siya. And eventually, nahulog ang tao sa pagpakasala. Yun ang kabalo ang Ginoo, no? Kabalo ang Ginoo, ginbawal sa Diyos before pa, nga hindi pwede. May mga bagay nga hindi pwede obrahon. Another example, sa Exodus chapter 20, no? After balasang Exodus nila, ginhatag sa Diyos dito sa Mount Sinai, ini ang Ten Commandments. After they conquered the Promised Land, ginhatag sa Diyos. Siling sang Diyos, amo ni,
iniya nagahatag sa inyo sing mga bagay nga dapat nyo maintindihan. Kag dapat nyo sundon, kag i-obey, kag hindi nyo dapat ubrahon. 10 Commandments, Exodus chapter 20. Ha? Kag sa naman nga command, 10 Commandments, Jesus boiled down these 10 Commandments into 2 essential commandments that God love and you love God and you love your neighbors. May mga restrictions mga biyan, may ginadumilian ang Diyos. And all of this represents God's kung mo lang tawon, revelation of His law, which is simply a reflection of His moral character sa iya mga tao, sa iya mga kanakan. So, aton makita mga biyan nga from the time on, alin sa Genesis, hasta sa Old Testament, sa pagkatabot sa New Testament, gincommand sa Ginoo mga bagay nga ano gani? Gina-restrict niya ang tao because God knows our limits. Balaan sa Diyos mga biyan ang aton limitasyon. Hindi ba? Kung lang kanami lang mag-supil kung kisa, lalo na kung may mga ganipang restrict ang Ginoo sa aton nga dito hindi natin mabaton, kung kisa we tend to venture sa sina nga mga butang. That is why, kung imulang taon sa Proverbs, nag-warning, there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of what? Destructions. That's why, ginhambal sa Ginoo na. Mga bagay nga, imo akong dapat matandaan. Ang iya pulong, the very word of God, revealed His moral will sa bawat tao. That's the reason. First reason why we should be subject ourselves in His Word, because that's the standard. That's the authoritative standard of God sa iya mga kauman. And in 2 Timothy, look at Paul's exhortation. There is a may 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, mga biyan, kung imulang taon, tama ini kaklaro, kaginambal ni Apostle Paul sa kay Timothy, siling niya, continue thou, verse 14, in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And, siling niya, and from the child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise. Kung imo lang taon dyan, ginampal ni Paul sa kay Timothy, siling niya, amo ni makahatag sa imong mangin alamon ikaw. You have to obey, you have to continue, padayon ka sa mga bagay nga gintudlo sa imo. Lalo na ang pagtudlo sa mga kamaturan, ang gintudlo, base sa ginhambal sa pulong sa Diyos. Continue thou, for the things thou hast learned. Because what is essential? In verse 16, the Bible says, Scriptures, all Scriptures is given by what? Inspiration. And because of that, it is profitable for teaching. Amo rin gusto sa Ginoo nga mabalaan naton. Why should, as Christians, nga ang pulong sa Ginoo amo ang source of our standard, because it contains the very Word of God that reveals His what? Moral will sa imo kag sa akon kabuhi. That is why He sends us the Scripture. He gave us the Scripture, His Word, inspired and profitable siling niya sa pagtudlo, for teaching, for rebuke or reproof, for correction, instruction, mga biyan. Basic katama. Nang pamangkot, inibala, gina-remind mo for me, or gina-remind natin permi sa aton yung kaugalingon. Ini nga mga butang, gusto sa Ginoo nga, ano gani? Makita, kag imo madumduman, kag mabaluan. In 2 Peter chapter 1, verse 21, another verse, another exhortation or reminders that could remind us that God sets a standards. He gave us this standard of authority, ang iya pulong, 2 Peter 1:21. Siling niya, 2 Peter 1:21, for
the prophecy came not at any time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. In other words, kung imulang taon, hindi po pwede, no? Wala, ang pagpatib lang, ang pulong sa Ginoo, tao lang nagsulat sila. Yes, of course, tao lang. But they are people whom God used sang pagsulat sa iya pulong. Kag inang ginsulat, ini nga mga tao as author, nga gingamit sa Ginoo, gindiktahan sang Dios sa ila pangunahuna kung ano ang ila isulat sa pulong sa Ginoo. Kag kung imo lang taon, nowhere you cannot find in the Bible nga verse contradict to other verses. May aras ang harmony. Ina ang mga pulong mga biyan. That is why sining sa pulong sa Ginoo, kinanglanon ini, necessary ini sa imo kag sakon, nga aton dapat tagaan sing concern, kag ini mangin basihan. Ngaman, if we as Christians wants to know God's will, din kita makadto. Of course, we turn to what? To the Bible. If you want to know the will of God, hindi ka pwede magkadtumangkot sa mga almanak pala na or sa mga fortune telling or pakot-pakot, hindi na yan. As Christians, hindi na to sa Bible. Sa pulong sa Ginoo. Dito kin-reveal sa Ginoo ang plano niya, ang will niya sa imong kabuhi, sa taon kabuhi. And if we, as Christians, if we want to discern what is right and wrong, dito pa kadto, of course, sa pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo. So, ano isa ka rason, mga biyan? Why the Bible should be the source of our moral standard? Because God reveals in His very word His moral will sa imo sa akon kabuhi. Apart from this, wala kaya hindi daw kaangay lang bala sa kaangay bala sa drive ka sa salakyan nga wala mo gin basa anay, wala mo gin usisa anay ang owner's manual, basta ka na lang nga nag-drive. Kag all of the sudden, nadisgrasya ka tungod sang you did not hit some things nga dapat mo mabalaan. Moral standard, mga biyan. Hindi pwede nga, kung tungod kay allowed ini, tungod kay damo ang gaobra, maobra ka man. Hindi pwede. There should be a distinction. Muna ginambal tapos it might be this is good in the eyes of many, but if we are going to compare it sa pulong sa Ginoo, opposite siya katama, mga biyan. Now, pamangkot, what happens if the Christian doesn't rely in the Bible as their source for morality? Ano ang matabo sa isa ka Kristohanon kung hindi siya mag-rely sa pulong sa Ginoo nga amo ang tinubdan, amo ang source sa iya morality nga ginatawag, moral nga ginatawag, mga biyan. According sa Bible, sa Romans chapter 2 verse 15, ang Ginoo ya gina-reveal niya ang kaglingon sang duha ka bagay, no? May ginatawag na divine revelation kag may written revelation or natural revelation. May ara dira. Now, in Romans chapter 2 verse 15, anong ginambal ni Paul sa sining nga mga tao? 2:15 of Romans, siling niya, who showed the work of the law written in their hearts. The Bible says, God's word is written in the hearts of every Christian. Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. In other words, kung imong lantawon kung ang isa ka Kristohanon, wala siya nag-rely, ang isa ka tao wala nag-rely kung ano ang standard, ano ang insakto nga ginambal sa pulong sa Ginoo, kag magbagusto siya, well, may konsensya man. May konsensya ang tao. Kag ang konsensya, imong lantawon, mga bayan, God is a God of conscience. It's like, the conscience is like
kung ato ipaanggid mo natin sa isa ka alarm system, na mag-alarm siya kung ano if we disobey or if we disregard sa moral standard. Nakuha niyo mga biyan? Kung mag-disobey ka, kung ano yung tsakto, i-disobey mo kung anong tama, kung anong gusto sang Diyos, i-disobey mo, ga-alarm siya. That's a conscience. Ikaw ako may conscience. Even without the revelation nga ginambal sa pulong sa Ginoo sa Bible or sa paglantaw mo sa nature nga makita mo nga there is somebody nga naghimo sini reveal sa Ginoo yang kagulingon sa bagay. Even without that, tungod kami konsensya ka, God will always speak sa imo sa akon. Conscience, mga biyan. It always warns us if we transgress the moral standards. Kung agtawan pa sa John chapter 16, verse 18, conviction na sa balaan ng Espiritu. Magkonviktar ang balaan ng Espiritu sa iyo. The helper, the parakletos, the help alongside if we need Him. May bulig, may helper ka. Ano ang yung ministry? Threefold ministry of the Holy Spirit. John 16:18. Ara nila mga biyan, lantaw mo natin, no? John 16, verse 18. Chilindre, (16:8). All right, 16:8. Nevertheless, Jesus said, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Right? For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Of course, Jesus Christ was referring here sa Spirit. But if I depart, I will send Him unto you. And when He is come, He will reprove, He will convict the word of sin, and of righteousness, and of judgment. Amo niya ang ministry sa balaan ng Espiritu sa imong sakon, nga ginhatag sa Diyos, ang iya balaan ng Espiritu, siya na ang mag-convictor sa imo. Every time nga mag-ubra ka sang sala, ginahikot ka sang balaan ng Espiritu. Muna mga biyan. And then ikaduha, if a Christian doesn't rely or doesn't turn to the Bible as their source of moral standard, you will like a ship who drift away. Kaangay ka lang bala sa isa kuno ka barko nga ara sa pantalan, kung tiin ang balod, kung may balod, ano gani? Ginapalayo ka. Kaya nga man wala ka naka-anchor. So the only anchor bilang Kristohanon nga hindi ka magpalayo sa Ginoo is ang iya pulong. Ang iya pulong mga biyan. If a Christian doesn't rely sa pulong sa Ginoo as the source of their moral standard, you will like a ship who drift away ang ginambal sa pulong. Hebrews chapter 2:1. Ano yan ba nila? Hebrews chapter 2, verse 1. Mga biyan. Silingria, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Ano yan ba niya? Lest at any time we should let them slip, or the word here, drift away. Drifting away. Sinya, bantay ka mo. Careful ka mo sa mga butang na inyo ginapamatian. Mga ginatudlo sa inyo. You have to have
a more earnest heed, pagbantay, sa mga butang nga inyo nabatian, mga pagtudlo nga ginatudlo sa inyo. Ngaman, basin kung ano dayo, basin kung ikaw magpalayo sa Dios. May mga pagtudlo ayhan, may mga pagtudlo mga abyan nga kung hindi mo ya ibase sa pulong sa Ginoo, instead ang tao mapalapit sa Ginoo, ano mapalayo siya. That is why bilang mga Kristohanon aton gitandaan mga abyan sining aga, the only source nga ikaw kag ako, your faith and your trust will solidify dira lang sa pulong sa Ginoo. Rely kita sa pulong sa Dios mga abyan. Wala na, no other source. Pulong sa Dios mga abyan. Because that would give us an assurance sa insakto nga butang, insakto nga bagay nga imo ug ako nitaha. Colossians 1, another reminders. Colossians 1 verse 4 to 8. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, of which ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you as it is in all the world, and bring it forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declare unto us your love in the Spirit. You know, kung imulang taon pala, nag-abot sa kay Pablo, pagi sa kay Epaphras, ang balita, nga ining mga Colossian believer, they are faithful. They are earnestly following sa pulong sa Ginoo. Of course, kay Jesus Christ. Tungod nga man, ilag sunod. The only manual and guide for Christian living, mga biyan, pulong sa Diyos. Isa ka butang, ginabalik-balik aton. The only source of moral standard. And this is the norm nga ginatawag. Amo ni standard sa pulong sa Ginoo, sa imo ug sa akon. We should what? We should let the Bible be the source of our morality. Muna. Nonetheless, nothing else. Nothing. Pulong sa Diyos. Pulong. We need to take heed always. And the Bible give us a clear statement na ginambal niya, this book of the law shall not depart out of your mouth. Kanamo, damo sang ginalista diri mga verses that would reminds us. And in Psalms 119 verse 105, nung ginambal niya, the word of God is what? A light and a lamp sa iya kabuhi, sang sining psalmist, mga biyan. It is profitable, it is necessary nga mag-rely kita diri kag maghimuon naton ining source ang pulong sa Ginoo in our moral standard, morality mga biyan. Kabay pa sa simple nga bagay, simple nga hangkat sa sining aga. Kung kisa abi yung mga biyan, malipatan naton nga ini ang source, ino ang tinubdan sang tanan. Ari tanan di sa pulong sa Ginoo. And sometimes we tend to forget and we tend to abandon sa pulong sa Ginoo. Kung imulan taon, dumduman mo ang Judges bala, ang Judges 17. Makita naton mga abyan ang ginhimo sang mga Israelites. Tantawa bala? Judges 17. Verse, and the Israelites did what is good in their eyes,
And the Israelites, ang tawag na ito, Andre, Judges 17. In verse hindi ko malukit ang verse, nadula nga ako niya nga kundi copy. Isang lista. Judges 17. Anyway, ang command sa Ginoo nga nagpagusto na lang sila sa ilang ginhimo, no? Nagpagusto sila sa ginhimo nila. 17:6 I think. Because the daughters of Manasseh, Judges 17:6. Okay. 17:6 ano silindri? In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. In other words, they abandoned sang command sang Ginoo. Judges 21, 25, another verse. Silindri, Judges 21, 25. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Ining mga katawan sa Ginoo, di abandon sang command sang Ginoo. Na gusto mo nga mangin amo sina. Abi niyo kung ano ang konsekwensya, judgment. Alin sa Ginoo. That is why, if we want ayhan mga biyan sa atong kaugalingon bilang mga Kristohanon to be guided by this moral standard, binding standard, authoritative standard, rely on the Word of God. Because what happened if you are not going to turn to the Bible as the source of your moral standard? Mapatiwara ka. Mapagusto ka na lang. All of a sudden, makita mo na lang ang ginapataw sa Ginoo sa imo nga punishment because of not taking it. What is norm? What is standard? Authority sa imo sa akong kabuhi? The Bible. Give time. Give ample time meditating, reading His Word sa imo kabuhi. Galing isubong, mas taas pa ang time naton. Ang realidad, mas taas pa, amino naton, mas taas pa ang time naton, dira sa social media, kaysa sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mas laba pa ang imo time, pag-spend time mo sa social media, kaysa sa pagbasa. Galing iti, pastor, ara man, tanan sa Facebook na, sa computer na, sa cellphone ko na, ang Bible, mayo mo na ang rason. Ang pamangkot, ginatagaan mo ay hantimpo. Ginatagaan ay naton time, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung amuni ang source of our standard for morality, then give time meditating, reading His Word. And that's normal sa kabuhi sa isa ka Kristohanon. Usual amoy na. Hindi siya unusual nga ang isa Kristohanon magbasa Bible, hindi siya usual na, norm na, standard na sa Dios. That's the authority of God sa imog sa akon nga para kita manginaposlana. I hope and I pray mga biyan nga we learn to appreciate sang pulong sa Ginoo nga may ara kita. Di ba? May time nila, sa time sang first century Christians, hindi sila basta-basta makabasa pulong sa Ginoo. May ara sa isa ka tawo nga gin-gather niya ang Bibles para lang iya sunugon, di sa gusto nga magpadayon nga mag-spread ini. Kung may ara pa nga dapat i-spread out naton. This is more than the virus. Spread the Word of God. Spread the Word of God.
take time to share His Word. Mga biyan. If you want that people around you will have the kind of standard, if you are concerned sa morality sa palibot subong, then the Bible is the source of the right and moral standard. God bless His Word. Shall we pray? Father God, thank you sa simpleng hangkat sa imo pulong. Yes, amo ni Ginoo ang sulokdan sa amon kabuhi. Bisan pa sa tanan nga tao sa kalibutan, ginmando nimo ini Ginoo. That we need to take heed, we need to give time reading His Word. In the early church, Lord, how people have a high regard of your Word. Kaway pa Ginoo nga ini sa gihapon magapabilin nga mangin basihan sa amon kabuhi bilang mga Kristohanon, Lord. Because nowadays, kung amon lang taon, Lord, nagamat-amat na palayo ang tao sang kamatuuran. And they love to live in darkness. They love to live what is false rather than what is true. That is why, Lord, buligi kami nga mga Kristohanon. Help us to go back into a right track, Lord, the right place sa pagkabuhi bilang mga Kristohanon. Because your Word will be our guide. This is our standard of living. Ginatugyan namon sa imamay. Pakamayo ini, kabay pa ipreserbahon mo ang imong mga pulong sa gihapon sa mga tagipusoon. And at the end of the day, Ginoo, sa gihapon, ikaw ang madayaw, kag mapasidunggan, kag mahimaya. Salamat sa imong buhi nga pulong, Lord, nga ini kinanglanon para nga mag-rebuke, para nga magtudlo, mag-correct, mag-exhort sa amon, agod kami nga mangin hamtong dira sa imo. Kag mangin mapuslanon bilang mga Kristohanon sa pagkabuhi sa sining nga kalibutan. Let your Word be our guide. And help us, Lord, not only a hearers of your Word, but a faithful doers of your Word. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Morning and God bless. Okay, mga abyan, ang aton announcement, of course, sa sining nga hapon, amo na ni ang inigali nga sa hapon nga ini, alauna, may ara kita diri karon na funeral service sa kay Nanay Flore, dalon ang iya bangkay diri sa simbahan, kag after which, sa program naton diri, idulong na sila dito sa ialulubngan sa sementeryo, no? Dira lang man sa Unidos Public Cemetery. Kag kung ikaw Kristohanon ari subong nagalantaw, pwede ka kabuyilog, no? Sa galing lang kay ti may ara gali restriction, no? Anong restriction gali? Immediate family or mga relatives. If you think ikaw relatives ni Nanay Flore, please join us, please come and join us sa amon nga funeral service. Sa sining nga hapon, may ara sang viewing sa iya. Kag dito sa patio, may ara man siguro, pero basin kong limit lang sa mga immediate family gate, no? Dito sa sementeryo. So, hopefully, ang Ginoo magpakamaayo, kag tagaan tani sang mayong panahon, sa aton pagdulong sa patay nga lawas ni Nanay sa iya lulubngan. So, amo nang mga announcement naton. And then, regarding sa aton nga regular nga worship service corporately, next, subong second Sunday, we will resume next month. Alright? So, mag-start naman kita sa aton nga face-to-face nga worship time corporately next month or kwan sina 22. Ano subong? Second Sundays pa subong, no? Second Sunday, 22. Okay, so, may changes kali. Pwede sa 22, tungod kay
ang atong gina-consider lang man nga may ara kita subong ginapanaog nga ang aton government sa Aklan nga ara kita under kita sang MSCQ. So Modified Enhanced Community Quarantine. So may mga limits ina hasta lang gali siya sa 15. So pwede kita ka face to face sa August 22. God willing. So may mga schedule kita sa gihapon aton lang man gina-announce naton from time to time ang mga manugsimba sa August 22 inyong schedule ina kung may ara kamo sang mga schedules. I think group 3 no ang schedule nila ang color pink bala nga ginambal sang aton nga ginapanghatag sa aton ni Ma'am Che ara dira. So August 22 group 3 ang manugsimba naton. So see you in August 22 group 3 God willing sa aton nga corporate worship time. So amo na ang aton mga pahibalo, and then importante ang sa gihapon ginapaigting ang protocol naton, especially of wearing sa aton face mask every now and then diri sa aton palibot. Kung magwa ka, you have to always wear. Mga Kristohano, no? Ikaw mangin example kagid kun tani sang ina nga ginapatupad no nga mga rules or tawag ni nga pamaagi para nga at least maproteksyonan ang pag-spread sang virus naton. Alright, so amo na. Mayroon pa mga announcements. So wala na. Kag we will close in prayer. Kag salamat gid sa amon mga viewers. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. God will protect you as well sa sining aton ginatubang pandemic pa. Kabay pa nga ang Ginoo hatag sa gihapon sing pag-protect sa bawat isa sa aton. So let's pray in closing. Father God in heaven, thank you for your word, Lord, nga naghangkat sa amon sining aga. Salamat, Lord, sa simple nga pahanumdum that the only source of our morality, the authoritative standard of our morality is your word. Help us to always give time. Help us to always love your word. We should always meditate upon your word. Study your word, Lord, and if there is an opportunity to share your word to others, especially sa mga pulong nga naghatag sing pagpahanumdom na hanungot sang kaluwasan ni Kristo Jesus, amon ini i-spread out, Ginoo. Ibuligi ang bawat Kristohanon, kag kabay pa sa amon pagkabuhi, makita nga ang pulong nimo inappropriate sa amon mga kabuhi every day in our words, in our actions, Lord, kag ayhan sa amon daily nga pakigsugilanon sa iban nga mga tao, ang amon manner of life will reveal sa imo pulong ang amon natun-an, Lord, because we know that your word, the actual interpretation of your word is our daily life, our daily living. Pakamayuhay na sa amon mga tigipusoon, kag help us, Lord, bisan pa man nga mangin aware always sa amon kabuhi, sa imo presensya sa amon, Lord, that you will always help us nga mangin blessing, mangin channels of blessing sa iban nga mga tao. That they see in us, they will see in us and glorify God as our Father who is in heaven. So help us, Lord, nga hindi ma-divert ang amon atensyon sa kalibutanon nga mga butang, because kung ano ang norm sa kalibutan, it might not be correct, it might not be appropriate what is said in your word, pakamayuha ang bawat isa sa amon, preserbaha kami sa gihapon. So we commit to you, Ginoo, and now the love of the Jesus Christ and the grace of God and the communion of the Holy Spirit be with us all, but now and forever. Amen.